Thank God it's Good evening, Metro at Mega Manila. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Nas extension sa DZRH at RHTV. Samahan Sa pool, Sabado. Gabi ng misteryo ngayon pong Sabado, ano po? Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Ambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Visayas at Mindanao. Pilipinas ang oras, 20 minutos bago mag-alas 6 ng gabi. Boom! Balita! Boom! Balita! Labas muli tayo ng ating himpilan. Makibalita tayo ngayon sa MMDA. Kamusta na ba ang sitwasyon ng mga pangunahing kalsada dito sa Metro Manila? Sapagkat medyo maganda-ganda na ang panahon. So may pagkakataon pa hong lumabas at mamasyal ang mga mamamayan. Kamustahin nga natin ang daloy ng ating trapiko mula sa MMDA Metro Base, si Ma'am Tess Ignacio. Ma'am Tess, magandang hapon at welcome po sa DZRH. Yes, magandang hapon po sa ating mga motoristang kasalukuyang bumabaybay dito sa kahabaan ng EDSA. Sa may southbound lane, pagsapit po dito sa may approach ng Kaingin Road, may kabagalan na po ang daloy ng masakyan patungo dyan sa may Bansalangin. Pero after ng Bansalangin, tuloy-tuloy na po ang kaluwagan patungo dyan sa may Kamuning at may bahagyang kabagalan pagsapit dito sa may Monte Tipidad patungo dyan sa may Aurora. After ng Aurora, may kaluwagan na po ang daloy ng masakyan. Muli lamang po itong babagal pagsapit dito sa may approach ng Tawason patungo dyan sa may Santolan.
After ng Santolan, may kaluwagan na po hanggang makarating dito sa may Connecticut. Subalit muling babagal yan pagsapit dito sa may approach ng Ortigas Flyover hanggang makarating ng Shaw Boulevard. After ng Shaw Boulevard, tuloy-tuloy na po ang kaluwagan patungo dyan sa may Boni. Subalit may kabagalan na po pagsapit dito sa may approach ng Guadalupe patungo dyan sa may Magallanes. Tuloy-tuloy po ang kabagalan na yan patungo dyan sa may Taft Avenue. Pero after ng Taft Avenue, may kaluwagan na po yung mga patungo dyan sa may Rojas Boulevard. Yung kabilang panig sa may northbound lane, approach ng FB Harrison patungong Taft Avenue, may kabagalan pa rin ang dali ng masakyan. After ng Taft Avenue, may kaluwagan na po patungo dyan sa may Magallanes. Subalit may kabagalan na pagdating dito sa may approach ng Chino Roses patungo dyan sa may Buendia. Luluwag lamang po yan pagsapit dito sa may Kalayaan patungo ng Guadalupe. Subalit pagdating sa may approach ng Pioneer, muli po tayong makakaranas ng kabagalan hanggang makarating dito sa may Guadix. After ng Guadix hanggang makarating dyan sa may White Plains, tuloy-tuloy na po ang kaluwagan na ating mararanasan. At muling babagal yan pagdating dito sa may approach ng Santolan hanggang makarating po ng Ermin Garcia. After ng Ermin Garcia, may kaluwagan na po patungo dyan sa may Quezon Avenue at muli tayong makakaranas ng kabagalan pag after ng Quezon Avenue hanggang makarating po dito sa may North Avenue. Tuloy-tuloy na po ang kaluwagan after dito sa may Corregidor patungo ng Muñoz. Subalit pagsapit dito sa may Oliveros, muli po tayong makakaranas ng kabagalan hanggang makarating po dito sa may 8th Street. After ng 8th Street, may kaluwagan na po patungo dyan sa may Monumento. Yan po ang pinakauling kaganapan mula dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base, Tess Ignacio nagulat. Maraming salamat, Ma'am Tess Ignacio ng MMDA Metro Base. So ibig sabihin, medyo konti lang, konti lang naman yung mga kalsadang nakararanas ng medyo moderate yung daloy ng trapiko. Pero in general, maluwag ho ang ating mga kalsada ngayong hapon. So sa mga nasa biyahe, sa mga oras na ito, sa ating mga kababayang nakikinig sa ating himpilan ngayong alas 5:44 na ho ng hapon, whether kayo ay nasa inyong mga private cars o kayo ay mga nagka-commute, sa mga nakasakay sa bus, sa mga jeep, sa mga taxi, ingat-ingat ho. At sana ho may dala pa rin kayong payong kasi hindi naman porket umaraw ngayon hindi na ho magiging maulan. In fact, sinabi ho ng Pag-asa na posible pa ring maranasan ng mga pag-ulan ngayong weekend. At sa climate outlook naman ng Pag-asa, ngayon hong buwan ng Agosto, asahan pa rin natin na magiging maulan. Pero pagdating ho ng buwan ng Setyembre, pagsisimula ng bare months, sa Luzon, mababawasan ho kahit papano yung mga pag-ulang nararanasan. Mas magiging maulan ho sa part ng Mindanao. Ayun, at kasalukuyan ho, umiiral pa rin yung El Nino. Ibig sabihin, sa mga susunod na buwan, asahan ho natin yung bahagyang pagtaas ng temperatura o mas mataas ng konti sa pangkaraniwang temperatura. Yan ho yung mararanasan natin sa mga susunod na buwan hanggang sa entrada ng 2027. Pero sinabi ho ng Pag-asa na hindi ho ibig sabihin nasa El Nino pa rin tayo, hindi na ho tayo makakaranas ng mga pag-ulan. At mayroon pa rin tayong inaasahan na 7 hanggang 11 na bagyo. Yan ho yung posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility o mabuo sa ating bansa bago ho matapos ang 2027. Magandang hapon sa ating mga tambay at listeners, sa ating viewers at listeners sa ating YouTube Live via DZRH News Television. Mag-subscribe ho kayo sa aming YouTube channel. Ayan, magandang hapon kay Ma'am Teresita Atienza. Ayan, parang puro siya lang yun nandito sa YouTube. Ayan, si Kuya Antonio Carrasco. Ayan. At magandang hapon din kay RF Bausa, kay Ivy Gutierrez, kay Margarita Guevara at kay Rolando Santarin Muni. Ayan, all the way from Caloocan. Ayan, babalikan ho natin ang iba pa natin mga balita. Tuloy-tuloy pa rin ho ang programang DZRH Buong Balita. Magbabalik ko kami makalipas lamang po ang ilang paalala. Pilipinas ang ating oras, 14 na minuto bago mag-alas 6 ng gabi.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. At maraming salamat po sa inyo na ang Agri-Ascenso hanggang sa susunod na sa Alas 4 hanggang 5 na po ng inyong paboritong programa ang DZRH Boom Balita ngayong araw ng Sabado. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Thank God it's Good evening, Metro at Mega Manila. Magandang gabi, Pilipinas, Metro and Mega Manila. Nas extension sa DZRH at RHTV. Samahan niyo Sa pool, Sabado. Gabi ng misteryo ngayon pong Sabado, ano po? Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang... Narito ang mga sari-sari at mga halo-halong balita. Balitang showbiz, balitang sports, balitang pangkalusugan, balitang karumal-dumal, balitang kahindik-hindik, at balitang nakakatuwa. Dito lamang sa ating mga chapsuy na balita. Mga chapsuy na balita. 10 minuto na lamang ho bago mag-alas 6 ng gabi. Unahin na natin sa ating chapsuy na mga balita. Ang balita mula sa ibayong dagat. Nasawi ho ang 7 katao habang 3 naman ang sugatan sa isang Israeli airstrike dyan ho sa Ansar, Southern Lebanon. Ayon sa state-run National News Agency, nagpapatuloy ang search and rescue operation ng mga paramedic sa mga biktima na natabunan ng mga gumuhong debris sa kabilaan niya ng tigil putukan ng bansang Israel at Hezbollah group na ipinatupad noong June 20. Halos araw-araw pa rin umano ang mga pag-atake ng Israel sa Southern Lebanon, kabilang sa tinamaan ng strategic Ali Tahrir Hill na tanawang ilang bahagi ng Nabatieh at mga pangunahing kalsada patungo rito.
7 beses nang nag-uusap ang Lebanon at Israel pero tumanggi pa rin ang grupong Hezbollah na mag-disarm at iginiit ang tuluyang pag-alis ng Israeli forces sa Lebanon. Mula naman nang sumiklab muli ang digmaan noong March 2, mahigit na sa 4,000 individual ang nasawi sa bansang Lebanon dahil sa Israeli strikes. Chapsuy na balita. Chapsuy na balita. At sa ating balitang sports, lalo pang umangat sa world rankings ang Pinay tennis ace na si Alex Ayala bago ang kanyang pagsabak sa Cincinnati Open ngayon. Naabot ni Ayala ang career high na world number 18 batay huyan sa WTA live rankings. Kasunod ang matagumpay nitong laban sa Mubadala DC Open at pagpasok ni Ayala sa round of 16 sa National Bank Open sa Toronto. Ngayon, kasadong humarap sa round of 64 ng Cincinnati Open ang tennis sensation matapos itong makakuha ng first round bye. Makakaharap nito si Elina Gabriela Rus ng bansang Romania na kasalukuyang nasa rank 74 ng WTA rankings. Huling nagharap ang dalawa sa 2024 US Open kung saan tinalo ni Rus si Ayala para sa main draw ng Grand Slam competition. Chapsuy na balita. Chapsuy na balita. At sa ating balitang showbiz, isa hong malungkot na balita sapagkat pumanaw na si Miss Earth Indonesia 2025, Putri Andrihani Jofica sa edad na 25. Kabilang si Jofica sa mga lumaban sa silver edition nito na ginanap sa Pilipinas. Bukod dito, naging runner-up din siya sa ginanap na Miss Grand Indonesia 2025 beauty pageant. Inanunsyo ng Miss Grand Indonesia ang pagkamatay ng beauty queen sa kanilang Instagram post. Nagpaabot din sila ng pakikiramay at panalangin para sa mga naiwan nitong mga kaanak at mga mahal sa buhay. Chapsuy na balita. Chapsuy na balita. Dako na tayo sa ating kakaibang balita. Lolang nakapagtapos ng senior high school, tuloy ang pangarap na makapagtapos ng kolehiyo at maging isang mamamahayag. Sino kaya si Lola? Alamin natin yan sa kakaibang balita ni Jackie Resho. Jackie! Natatandaan niyo pa ba ang nag-viral na lolang nakapagtapos ng senior high school sa pamamagitan ng Alternative Learning System o ALS noong 2019? Siya si Lola Lolita Escal na hanggang ngayon ay nagsisilbing inspirasyon sa marami at patunay na dreams do not have an age limit. Sa edad na 69 na taong gulang, patuloy pa rin sa pag-aaral si Lola Lolita at kasalukuyang kumukuha ng Bachelor of Arts in Journalism sa University of Rizal System sa Angono. Ngayon, isa na siya sa mga third year student ng AB Journalism habang patuloy na ipinagpupursige ang kanyang pangarap na maging isang mamamahayag. Patunay si Lola Lolita na hindi hadlang ang edad sa pag-aaral at pagtupad ng pangarap. Kaya padayon, Lola Lolita. At yan ang aking kakaibang balita. Ito si Jackie Resho ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Chapsuy na balita. Chapsuy na balita. Maraming salamat, Jackie Resho, sa iyong kakaibang balita. At kay Lola Lolita, good luck ho. At sana mag-enjoy ho kayo sa inyong kursong journalism at kita-kit sa field. Ayan. Ay, sa ating mga kababayan na may planong bumiyahe mamayang gabi hanggang sa bukas, meron hong isinasagawang gagawing weekend reblocking and road repair ang Department of Public Works and Highways. Partikular ho dyan sa bahagi ng C5 Road sa tapat ng UP Town Center hanggang sa corner ng CP Garcia Avenue sa Quezon City. Ngayon din ho sa Payatas Road. Mula ho sa Petron Gas Station patungong Salcedo Street. Diyan pa rin sa Quezon City at Payatas Road, San Miguel Street, patungong Wilcon. Ayan, ang ayon ho sa abiso ng MMDA, isasagawa ho itong reblocking at road repair activities tuwing gabi hanggang madaling araw, 11 p.m. o alas 11 ng gabi hanggang bukas ng alas 5 ng umaga hanggang sa araw ng Lunes. So ibig sabihin bukas pagdasapit ho ng Linggo ng gabi, magkakaroon pa rin ho ng mga pagkukumpuni ang DPWH sa mga nabanggit kong kalsada. So sa panig ho ng mga motorista,
dumaan po muna tayo sa mga alternatibong ruta at planuhin ng maaga ang inyong mga biyahe para makaiwas ho kayo sa abala. Yan na ho ang kabuuan ng ating balitaan ngayong Sabado ng hapon. Sa pangalan ho ng buong puwersa ng DZRH News, sa ating Radio Tech at sa ating Television Tech. At of course sa ating mga nakasamang classmate, ang ating mga bagong interns dito ho sa DZRH News, sina Hannah Grafil at Stephanie Arcilia ng Universidad de Manila, at sina Dan Cristobal at Sapphira Gordon ng aking alma mater, ang Polytechnic University of the Philippines, Santa Mesa Campus. Maraming salamat sa inyo sa mga sumama ho sa ating programa at hindi bumitaw sa ating linya. Ayan, maraming salamat sa inyo at samahan nyo pa rin ako mamayang gabi. Mamayang alas 7 ng gabi sa aking programang Hanap Buhay Diaries. At of course, mamayang alas 9 naman sa programang Sa Pool Sabado. Muli sa pangalan ho ni Yuel Reyes, ako po ang inyong nakasama ngayong hapon. Ito po si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Susunod na po ang programang Spotlight. Makakasama niyo po dyan si Sister L, si Miss Elaine o Mrs. Elaine Apit Manalo. Kami ho'y magpapaalam na. Bye! Oras na natin, 2 minuto na lang bago mag alas 6 ng gabi. RH! Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihi.